So sabi ni Doc, hindi pwede ito. Dapat mag-normal ka. At yun nga, nakita nila, nagkaroon ng, I admit, napabayaan ko talaga yung sarili ko. Lagi ako nasa emergency room, hindi makatulog. Tapos laging nanginginig ang mga kamay, nag-garden ako, bigla akong nahilo. Grabe yung immune system ko. Talagang sobrang hirap. After 3 months, lumabas pa rin sa result na meron pa rin. Ako si Maria Daisy Ardillermo, 63 years old, nakatira sa South City Homes, Piñan, Laguna. Dati po akong retired teacher and guidance counselor. Way back 2022, ang plano ko sana, antayin ko na mag-retire ng 65 years old, yung compulsory retirement. Ang problema, wala pa akong 60, ang dami ko nang nararamdaman. Ang lifestyle ko siguro, medyo may pagka-workaholic kasi ako eh. Kahit mga kasamahan ko sa trabaho, laging sinasabi sa akin, pag oras ng kain-kain, ang trabaho nakakapag-antay. Pero ako parang hindi kasi nauubusan ng trabaho, parang gusto ko sa isang araw, wala akong bibit-bitin na trabaho sa bahay. So lahat yan inaano ko, kaya medyo stressful siguro yung aking trabaho. I admit, napabayaan ko talaga yung sarili ko. Kaya yung singil talaga sa katawan ay nasa huli. Lagi ako nasa emergency room, hindi makatulog. Tapos laging nanginginig ang mga kamay, nag-garden ako, bigla akong nahilo. Grabe yung immune system ko. Tuloy-tuloy yung aking panghihina, yung pangangayayat ko, umabot ako sa 35 kilogram. Ang aking talagang normal na weight is 40. So ganun ang ibinaba niya, 5 agad. Bumaba din ang iba kong electrolytes, sodium, potassium. Lahat ng nakakasalubong ko, parang hindi ako nakikilala. Namamangha sila sa pangangayayat ko. Yung kapatid ko, awang-awa na yun sa akin dahil nakikita niya yung itsura ko tuwing lalapit ako sa kanya. Minsan dinadrive nga niya ako para dalhin ako sa ospital pag hindi available ang mister ko. So yun yung mga sintomas na naramdaman ko na talagang sobrang hirap. So nagpaalam na ako sa eskwelahan sa aking principal na ako'y magpapahinga na muna at magpapagamot kasi kailangan kong alagaan muna yung katawan ko. Nakiusap nga yung principal ko na kung maaari tapusin na lang yung school year. Pero hindi na ako nang hinayang kasi mas mahalaga yung oras na nalalabi para sa pagpapagamot. So right here and then, nagkonsulta na ako sa doktor at yun nga, nakita nila nagkaroon ng thyroid. Mataas ang T3, T4, TSH. At that time, naisip ko na magpagamot agad. Magpa-check up ng thorough check up. That was already June. Binigyan ako ng doktor ng advice na magpa-laboratory test at niresitahan niya ako. Kaya lang after 3 months, lumabas pa rin sa result na meron pa ring abnormality. So nagfa-fluctuate siya. So sabi ni Doc, hindi pwede ito. Dapat mag-normal ka. Pinaulit ng pinaulit yung aking laboratory test. Nakaabot din ako ng almost 100K sa kakabalik-balik. At yung pa rin, lumalabas pa rin na mataas pa rin yung T3, T4. Nag-browse ako sa Facebook, nakita ko siya, mayroong ngang nag-testify na gumaling siya sa hyperthyroidism. And then meron ding mga cases ng hyperacidity. So sabi ko, ito ata yung hinahanap kong gamot na babagay sa sakit ko. Parang na-curious ako. So sabi ko, try ko nga. Tapos ang sabi nila, meron daw Salveyo trial pack. So nag-order na ako. Nung una, ang pag-inom ko, 6 scoops, 3 times a day. Bago mag-breakfast. Sa lunch naman, bago kumain 2 hours sa gabi. Bago matulog. 3 months lang, nagkaroon ng magandang resulta yung laboratory test ko. Diba T3, T4, TSH. Ang nangyari, yung T3, T4 ko ay umokay, pero yung TSH, hindi siya umokay. So, ninuloy-tuloy ko lang yung pag-inom ko ng Salveyo. And then, itong mga anak ko, nagtataka din sila. Sabi niya, Mama, bakit ang lakas mo? Parang yung kutis mo, sabi niya, parang iba. Hindi na katulad no, na para kang putlang-putla. Yung kapatid ko, nagulat din siya sa akin. Bakit para sabi niya, ang sigla mo, you're so active, sabi niya sa akin. Basta nung natuklasan ko ang Salveyo, makalimutan ko na ang lahat. Huwag lang yung pag-inom ng Salveyo. Kasi nakita ko talaga sa katawan ko, lumakas ako. Dati hindi ako makalakad, hindi ako makapag-walking everyday. Pero nung nag-Salveyo ko, nakaka-ikot ako ng subdivision
8 times. Parang 10,000 steps ata yun. Sabi ng doktor, kailangan mo mag-move para maramdaman mo yung strength, yung energy kung talagang lumalakas ka. So yun yung napansin ko. Sobrang pasalamat ko kay Lord. Sobrang pasalamat ko talaga sa Salveyo na nakuha ko yung gamot na yan na tamang-tama talaga sa sakit ko. So ang nangyari, nung pagbalik ko, pinaulit-uli, that is already October. So true enough, nang nakita niya yung result ng ano ko, na ano siya eh, nakita ko yung face niya, nagulat. Parang hindi siya makapaniwala na free na ako sa thyroid. Tapos, mami, sabi niya, sa susunod na ulit tayo magkita. Free ka na ha? Sabi niya sa akin. Sobra ang saya ko siyempre. Siyempre yung asawa ko lang na tumalon dun sa harap ng laboratory department. Kung malaman niya, wala na talaga, free na. Mag-a-active na uli ako kasi minsan yun yung naging obstacle para hindi ako magtanggap ng assignment ko sa simbahan. Kakaano naman na magtutok ka, hihina ka sa harap. Kaya lagi ako nagbibeg, some other day na lang pag ako'y okay na. So, that's a great blessing. It's an answered prayer talaga. Mga panalangin ko ay hindi kailanman biligo ni Lord. So, ngayon, balik na ako sa dati. Nag-garden na uli ako, nag-walking na uli ako, at wala na akong maramdamang pagod. Sa Salveyo Barley, iba ka. Ang galing mo, talagang hulog ka sa akin ng langit. Thank you so much, Salveyo Barley Cross. At muli, ako po si Maria Daisy Guillermo at ito po ang aking kwentong Salveyo.